feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. If the pressure's all around, keep your spirit to the ground. You need someone. And if your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything. He's everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. Kung ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus, magandang gabi po sa lahat mga taga-subaybay. Ating programa, Jesus Miracle Hour.
na inyo pong napapanood, mga minamahal sa magitan po ng GMCIM, Cebu Central Visayas. At ito po kapatid sa ating mahal po yung beloved Brother Richard Abad. Kasama ko po sa technical booth, ang ating mga kapatid, at beloved Brother Timothy Abad. Minamahal at kami po ay makasama niyo sa loob ng isang oras. Kaya mga minamahal, patuloy po nating subaybayan ang programang ito at kayo po pagpapalain nating mahal na Panginoon. Pero ating mahal na Panginoon, huwag po tayo magpatuloy, tayo po nang manalangin upang tayo po'y samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Opo dakilan mo, pagpala naming Diyos, banal naming Diyos, buhay naming Diyos, mahal na Panginoon Jesus, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan po sa aming mga buhay, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, o Diyos. Mahal na Panginoon sa Panginoon panalangin na taong nilang isan mo, aming minamahal ginagaling Evangelista, Holy Estrada Almeda, the Prophet Loving God, mahal na papatawarin kami, o Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, kung maglagis sa wala ng programa, mahal na Panginoon, mula mga umpisa, mga papuring awitin, mga patutuo, higit sa lahat sa banal na salita, at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat ng mga taga-subaybay, mahal na Panginoon. Sumaming ka, O Diyos, hallelujah, at alisin mo lahat ng mga hadlangan, mga gawa ng kaaway lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Uri po ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, dahil praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord, Jesus Christ. Praise the Lord and give double honor to our beloved parents in the Lord as we always cherish and remember their blessed preachings and teachings of our dearly beloved normal evangelist Wildy Estrada Almeda, our beloved normal assistant pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord, ganyan po tayo nagpapabot na pag-ibig, pagmamahal, love and respect sa buong Almeda family, sa kanilang minamahal ng mga anak, at sa kanila pong mga pamilya. Puri nating mahal na po yung magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ng ating programa, Jesus Miracle Hour. Pinapabot po natin ating pagbati sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran at sa lahat po ng mga bagong nag-tune in pa lang po, mga minamahal, ng ating programa. Ganyan po sa lahat ng ating mga beloved co-workers, co-preachers na maantabay po, minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa panibagong taon na ibibigay ng ating mahal na Panginoon sa atin at sa kanyang pag-iingat, kami na mahal sa mga nagdaang taon. Kung ating pinakamamahal na Panginoon, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ito po ating mga addresses sa ating pong mga banal na gawain, mga minamahal, at maaaring kayo po'y nais pong malaman ang ating pong mga places o lugar. Ito po dito po sa dako po ng Cebu Province, mga minamahal. Di ba po kasama dito yung sa dako po ng Bohol Province, sa dako ng Leyte Province, sa Samar Province, kung saan meron din po tayong mga outstation po na minomonitor, sa dako po ng Zamboanga City, Zamboanga, Sibugay, mga minamahal, no? At maging sa dako ng Negros, mga minamahal. Kaya pwede po kayong mag-inquire through sa mga cellphone numbers, mga minamahal na pinapost po natin sa screen. Kung natin mahal na po yun, dito po sa dako ng Cebu Main Outreach, mga minamahal, GMCM Cebu Main Outreach. Nandito po ang ating banal gawain sa may Pitalo, San Fernando, Cebu. Pitalo, Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu, mga minamahal. At yung banal gawain dito, minamahal, every Wednesday, Friday, and Sunday. Sa dako ng po ng Lapu-Lapu City, nandiyan po tayo sa may Barangay Basak, Kagudoy, Lapu-Lapu City. Barangay Basak, Kagudoy, Lapu-Lapu City. Ganun din po, minamahal, Wednesday, Friday, and Sunday. Sa dako ng Danao City, nandiyan po tayo sa may Sitio San Antonio, Barangay Ginsay, Danao City, Cebu. Sitio San Antonio, Barangay Ginsay, Danao City, Cebu. 3 times a week din po ang ating banal na gawain, Wednesday, Friday, and Sunday. Sa dako ng po ng Niluan, nandiyan po tayo sa may Toyang's Building. No? Ito po ay sa kabila po ng Titay's Canteen at sa Pipito Beach. Mga minamahal, no, dyan po sa may Barangay Hubay. So, across lang po ito ng Titay's Canteen at Pipito Beach. So, known po yung mga markers po natin na sinasabi dyan po sa dako ng Liluan. Nandiyan po yan sa may Barangay Hubay, Liluan, Cebu. Barangay Hubay, Liluan, Cebu. Dyan po sa may Toyang's Building. Every Wednesday, Friday, and Sundays. Dako po ng Santander, nandiyan po tayo sa may Barangay Kanlumakad. Barangay Kanlumakad, Santander, Cebu.
mga minamahal. At every Friday po at Sunday ang ating banal na gawain po dyan. Sa dako din po ng Alcantara, may gawain po tayo dyan sa may barangay Palanas, Alcantara, Cebu, barangay Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday din po at Sunday. Sa dako ng Argao, mga minamahal, dyan po tayo sa may barangay Bugo, Argao, Cebu, barangay Bugo, Argao, Cebu, every Friday din po and Sunday. Sa dako ng Toledo, minamahal, dyan po tayo sa may Kanhutik, Matabang, Toledo City. Kanhutik, Matabang, Toledo City. At yan po ay 2 beses sa isang linggo, every Friday and Sunday. Sa dako naman po ng mga isla, gaya po sa Olango, meron po tayong gawain dyan po sa may Sitio Bunga, Barangay Santa Rosa, Olango Island. No? Sitio Bunga, Barangay Santa Rosa, Olango Island. Every Friday din po at Sunday. Sa dako ng Siquijor, nandiyan po tayo sa Barangay Kang Matnog. Siquijor, Barangay Kang Matnog, Siquijor. Every Friday din po at Sunday. Ating banal na gawain po dyan, mga minamahal. At meron tayong mga Bible studies during Wednesday, mga minamahal. At Bantayan Island, minamahal. Dyan po tayo sa Purok Saging 2, Barangay Kangkay B, Bantayan, Cebu. Purok Saging 2, Barangay Kangkay B, Bantayan, Cebu. Every Friday din po and Sunday. Dako ng Bugu City. Kami naman dyan po sa Bugu City dahil nandiyan po tayo yung ating chapel sa may boundary. Kaya minamahal nasa San Remigio na po. But actually, yan pong ating pinaka-outreach may Bugu City. Dyan sa may Barangay Argawanon, San Remigio, Cebu. Barangay Argawanon, San Remigio, Cebu. Sa Camotes Island, minamahal, no? At another gawain po natin sa isla na rin po, minamahal, sa may Matnog, Santa Cruz, San Francis, Camotes Island, Cebu. Matnog, Santa Cruz, San Francis, Camotes Island, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday po, ating mga banal na gawain. Kung po ating mahalap pa yung minamahal, at kung nais rin pong malaman yung ating mga gawain sa dako po ng mga provinces pa po nating ibang lugar minamahal sa gaya sa Bohol, sa Leyte, sa Negros, mga minamahal sa Samar, sa dako po ng Zamboanga, minamahal pwede po kayo mag-text o tumawag sa mga numbers na nasa screen po natin upang maibigay po namin sa inyo yung mga details. Tayo po dadako minamahal sa mga patutuo o rather papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos, kitang sasambahin at langit
Praise the Lord po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa mga papuring awitin na inalay po ng ating beloved Rachel Almeda Isguera. Po rin po ating mahal po isa sa mga anak po ating buting evangelista, Noble Evangelist Luis Almeda at ang beloved Noble Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ay pinadako sa mga patuto, pakinggan po natin ang mga pagpasalamat na ating mahal kapatid. Binibigay po natin pagkakataon yung beloved Brother Romulo Leander. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinamahal na Panginoon Jesus. Unang higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. At dobleng pagbati, paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po ang pag-alala sa mga turo at aral ng ating mga pastoral Lina C. Almeda. Ganon din po ang pagbati sa kanila pong mga anak, mga apo, manugang, sa lahat po ng mga ngaral, ating order preacher, sa lahat po ng mga manggagawa, sa lahat po ng kapwa ko mga awit, sa lahat ng mga pinagpalang mga kapatiran, brother and sister, sa lahat ng mga baguhan na narito. Totoo ang Diyos dito! Praise the Lord! Hallelujah! Totoo ang Diyos na nakilala ko sa banal na gawain ito. Hallelujah! Ngunit bago yon, mga minamahal, nung hindi ko pa nakilala ang ating pinakamahal na Panginoon sa banal na gawain ito, ako isang kabataang mga minamahal na wala ng pag-asang magbago pa. Mula ng pagkabata, ako isang rugby boy. Mga minamahal, panay ang basag ulo, pakikipag-away. Hanggang sa ako'y lumalaki, nagnanakaw, nag-i-snatch, nag-hold up, mga minamahal. At noong mga panahon na yon, mga minamahal, nandiyan po na nag-isip po ko na nakapag-asawa po ako ng maaga, mga minamahal. At naging founder pa ako ng fraternity na doon, mga minamahal, ilang beses ako muntik-muntikan mamatay sa riot. Mga minawalala ng patapon ang aking buhay dahil wala naman ako narating na pag-aaral. Graduate lamang ako elementary nung napunta ako ng first year sa high school. Isinusuka ako ng mga paaralan dahil naman ako ng kaguluhan. Subalit, totoo ang Diyos. Totoo. Hallelujah! Praise the Lord! Nung araw, mayroong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kapit-bahay lang po namin sa lugar po ng Sapampalay, sa Area H. Taong 90s, mga minamahal. At yan ang panahon na yan, kasagsagan akong drug addict. Mga minamahal, iba't ibang uri ng droga ay aking tinitikman. Syrup, marijuana. Hanggang sa dumating ang panahon, natuto po ako magshabu nung ako po'y nakapag-asawa na. Dito na napariwara ng lubos ang aking buhay. Mga minamahal, wala nang patutunguhan. Pati ang aking beloved wife. Mga minamahal, tinuturuan ko magtinda ng shabu. Bagamat hindi siyang gumagamit ng drugs, mga minamahal. Yung aming maliit na tahanan, mga minamahal, nandiyan po na talagang drug din po yun. Iba't ibang tao pumupunta doon para humitit ng drugs. Mga taong wala na rin pag-asa sa buhay, mga minamahal. Subalit ako'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mayroong isang tao ng Diyos na nanalangin na araw at gabi, mga minamahal. Napatunayan ko sa banal na gawain ito, yung hindi ko kayang tanggalin, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napatunayan ko yan. Hallelujah. Alam nyo mga minamahal, nung dumating na nagkaroon akong pamilya, nagkaroon ng 2 anak, dito na ako tinawag ng mahal na Panginoon sa himalang kaparaanan, hindi dahil sa sarili kong kagustuhan, dahil sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. Dati hindi ko pinaniniwalaan. Ang alam ko'y sumampalataya. Subalit ang pananampalataya ko'y walang laman. Subalit tinuruan ako ng Diyos dahil sa panalangin at ng pangangaral ng ating mahal na pastor. Nandyan ang mga minamahal ng araw ng panahon na yon. Nung kasagsagan ako nagtutulak na ng drugs taong 1997 hanggang 1999, ako'y naka-operation barrel ng San Jose del Monte, Bulacan. Ano bang oras pwede kong hulihin? Mga minamahal, katulad ng mga nangyayari sa aking mga kasama, yung iba'y bigla na lang pinapatay sa loob ng tahanan. Ako'y hindi big time. Ako'y street pusher. Ang trabaho ko, magtitinda ko ng shabu sa mga lugar, mga minamahal, sa mga iskinita. Diyan ako nagbebenta ng shabu, mga minamahal. Ang himala ng mahal na Panginoon, dumating yung panahon, yung anak ko isa, ito pala yung gagamitin ng mahal na Panginoon para makakilala ako sa banal na ministeryong ito. Na banal na ministeryong ito, hindi ko pinaniniwalaan.
Mga minamahal, tinatawanan ko yung kapitbahay ko. Mga kapitbahay ko, naririto, tingin sila ngayon. Tinatawanan ko sila pag nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko sukat nakalain na ang gawain ito, ang Diyos na yun nandito, mga minamahal, ang siyang magbabago ng aming buhay. Nagkaroon kami ng katiwasayan. Hallelujah! Ng kapayapaan. Ang himala ng mahal na Panginoon. Binigyan niya ng karamdaman yung aking anak. Meningitis with hydrocephalus dyan sa National Children. Taong 1999 nung papasok ako dyan. Habang nung panahon na yon, habang ako'y nandyan, yung mga kasama ko inubos sa lugar ng Sapampalay, yung aking sparring partner, si Alvin Sian, mga minamahal, lagi kong kasama yon. Dahil nung panahon na yon, talagang handa na rin ako mamatay dahil blanco na yung aking isip. Patapon na, wala namang patutunguhan yung buhay, gano'n na yung pumapasok sa aking isip. Dahil wala naman ako narating, yun lagi, mga minamahal. Ang ginawa ko, mga minamahal, pinamuhay yung pagtitid na Shabu. Mga minamahal, talagang wala nang patutunguhan ng buhay. Napakahirap nang walang Espiritu ni Kristo. Napakahirap, mga minamahal. Napakatakas, mga minamahal. Sa gawa ng kaaway, subalit dahil sa panalangin ng ating mahal na pastor, nakalag ako sa gapos. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. At doon, mga minamahal, sa lugar ng National Children, binutas yung anak ko, yung ulo ng anak ko dahil tinatanggalan ng tubig. Mga minamahal, nandiyan po na talagang wala na yung aking anak nabulag. Siya'y nakomatos, baluktot po yung mga kamay niya at saka yung paa. Hindi na maituwid, mga minamahal. At tinaningan siya ng 1 week, mamamatay dahil nilagyan siya ng tubo sa ulo. Mga minamahal, doon na ako nagsumamo sa Diyos. First time kong umiyak doon sa National Children. Mga minamahal, mga panahon na yun, tinaningan siya ng 1 week, hindi ako makapayag. Sabi ko, mahal na Panginoon, Diyos ko, kung ikaw ay totoo, makasalanan ako, marami ako nagawang pagkukulang. Subalit mga pagbigyan mo akong pagkakataon, pagalingin mo yung aking anak at dalhin mo ko sa buong katotohanan. Noong panahon na yun, na sinabi ko yun, ako'y umiiyak at nananalangin, nakapikit. Sa pamamagitan lamang ng isip, tinugon ng Diyos. Bigla na lang pagdilat ng aking mata, nakakita ko ng Biblia, may sticker ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, nandiyan na talagang totoo. Bigla ko naisip yung mga kapitbahay ko na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa banal na ministeryong ito. Ang sabi nila, punta ka sa gawain, magbabago ang buhay mo. Hindi ako naniniwala, subalit ang Diyos ang kumilos. Mga minamahal, nakita ko yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mata sa mata kong nakita. At sa lugar ng pugpog, nung ako'y lumabas, nagpabautismo po ako doon, mga minamahal. Pakiramdam ko ako'y pinakamayamang tao. Mga minamahal, nung napuspos ako ng Santong Espiritu ni Kristo, ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po na nawala lahat ng mga bagay na madilim sa akin. Nung ako'y umahon sa tubig, napuno ako ng pangarap, mga minamahal. Pangarap na makagawa ng mabuti, mapaglingkuran ng Diyos. At totoo ang mahal na Panginoon. Sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, pagdalo 3 times a week, nakita ko ang pagpapala at himala ng Diyos. Yung anak ko na tinaningan, 1 linggo, mga minamahal, nakalimutan ko dahil sa ligayang nararamdaman ko. Araw-araw, magpupuri ako, lalabas ako sa aming tahanan, magbabahagi ako rin sa aking mga kasama dating mga drug addict din, mga minamahal, mga drug pusher. Ibinabahagi ko sa kanila pagkamalan ako nasiraan dahil sa aking ginagawa, dahil ako'y galing sa drugs. Mga minamahal, nakita nila nakaputi at may dala na akong Biblia. Mga minamahal, hindi ako nahiya. Ano man ang sabihin nila, yung nararamdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag sa sarili ko. Mga minamahal, kaligayang hindi ko pa naramdaman sa kanino man. Dahil dito lang sa banal na gawain ito, mga minamahal. At nung panahon na yon, mga minamahal, yung aking anak sa loob ng 3 buwan, patuloy yung pagdalo. Nakakita yung aking anak. Walang gamot, mga minamahal. At nakapaglakad, ibinalik ng Diyos ang kanyang kalusugan, mga minamahal. Ito yung ginamit ng ating mahal na Panginoon para ako'y mapunta sa banal na gawain ito, na sinasabi kong, ang gawain ito ay nasa buong katotohanan. Praise the Lord, purihin ang mahal na Panginoon. At isa pang pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, nung nakaraang October, mga minamahal, nagkaroon po ko ng karamdaman, pagkatapos po natin dito, mga minamahal, ganito rin po okasyon, mga minamahal, pag uwi doon sa aming tahanan, nilagnat po ako, at yung aking kaliwang bato sa pakiramdam ko, namamaga. Alam nyo mga minamahal, pag ihi ko, mayroong dugo. Nagsisay ko sa mahal na Panginoon.
pinalalahanan ako ng Diyos dahil nagjudyutay ko sa kulungan, mga minamahal. Nandiyan na, nagpapapalit ako at inuuna ko yung pagbibenta ng lupa, mga minamahal. Nandiyan na, pinalalahanan ako ng mahal na Panginoon. Subalit ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Dahil ang himala ng Diyos, mga minamahal. Nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na yun, 1 linggo, mga minamahal, nandiyan po, nanilagnat po ako, araw Lunes, pagkagaling dito, ibang-iba na yung pakiramdam ko. Hindi na ako kumain, mga minamahal. Nandiyan na nakaramdam na ako na parang kukul na ako, mahal na Panginoon. Nag-iba na talaga. Nandiyan po na talagang totoo ang ating mahal na Panginoon. Isinuko ka na sa kanyang buhay ko, mahal na Panginoon. Ikaw na bahala sa akin. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga pagkakasalang nagawa. Mga minamahal, totoo ang ating mahal na Panginoon. Nung Sabado, mga minamahal, nung lumipas sa mga araw, dating na Sabado, mga minamahal, dahil sa nararamdaman ko, mga minamahal, parang ako'y mawawala na. Nagsisi ako, mga minamahal, dahil parang hindi na ako gigising ng araw ng linggo. Mga minamahal, nararamdaman ko, tuloy pa rin ang pag-ihi ko ng may dugo. Mga minamahal, saglit ako nakatulog, mga minamahal, at nanaginip po ako. Nanaginip ako, mga minamahal, napunta ako sa isang bughaw na lugar. Nung napunta ako sa isang bughaw, wala akong makitang bahay. At doon sa malayo, may nakakita akong isang babae na nakaupo sa bato, mga minamahal. At nung nilalapitan ko, habang ako'y palapit sa kanya, mga minamahal, nakita ko nakangiti siya. At nung maaninagan ko, ang ating beloved assistant pastor, nakaupo sa bato, mga minamahal. At nung nilapitan ko siya, mga minamahal, sabi niya sa akin, lumapit siya, anak. Inilihas niya ako, mga minamahal. Sabi niya, anak, nagpatuloy ka sa paglilingkod. Totoo ang ating mahal na Panginoon. Pinagaling akong bigla ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya napakapalad ng bawat isa sa atin na nakasumbong sa buong katotohanan ito, mga minamahal. Ito ang panahon ng kaligtasan sa ating mga baguhan na naririto sa bisita. Lubos kayong pinagpala ng mahal na Panginoon kung inyong paglingkuran ng Diyos sa gabanal na gawain ito. Kaya walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, God bless you po sa ating beloved brother Romulo Leander. Napakagandang patotoo, mga minamahal, pinagpalap ng ating mahal na kapatid. Dahil dati mga minamahal, ang kanyang na siya po'y nadaya, mga minamahal. Nalinlang po siya ng droga. Alam niyo naman po yung droga, kaya huwag po tayong magpadaya sa gawa ng kaaway. Sabagat kontrolin po niya yung isip natin, mga minamahal. At mapapasama na po yung buhay, mapapariwara na po yung buhay. Subalit napakabait ng ating mahal na Panginoon. Isa katulad niya po, mga minamahal, nang hanapin niya ating dakilang Diyos, so siya'y manalangin. Pinapakalaga, minamahal. Sa mga naghahanap sa bumong katotohanan, manalangin po kayo, mga minamahal. Kung ang banal na gawain ng Jesus Crusade ay sa Diyos, kung ang Diyos dito ay buhay, mga minamahal, tutugunin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad sa ating mahal na kapatid. Nakita niya po yung Bible, nakita niya po yung logo ng Jesus Miracle Crusade. At totoo po, mga minamahal, na talagang napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat ngayon ang buhay niya po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung kagalakan, yung kaligayahan na nadarama niya sa banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon mula nang siya nabautismon, ay siya po mismo nagsabi na hindi niya kayang ipaliwanag, no? Kaya po, mga minamahal, walang makakahigit sa Diyos. Purihin nating mahal na Panginoon, minamahal, bago po tayo magpatuloy, isa po muna makalangit na awitin ating alay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iningatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala, kailan kaya mapapawi pa? Dilim ng gabi unti-unting lumilipas,
upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing na ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayang sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin. Praise the Lord po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Rhea Almeda Balyarim naman sa kanyang paboring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig, mga minamahal na salita ating dakilang Diyos, tayo po muna yung manalangin upang tayo po yung samahan ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Opo, dakilan mo pagpala namin Diyos sa manahing banal. Mahal na Panginoon, susubos sa aming pagpapasalamat po sa iyo, sa iyong mga kabutihan, O Diyos. Habag, patuloy, mahal na Panginoon, pinagkakalob mo sa amin. O Diyos, sa punang panalangin ng taong nilangisan mo po, aming minamahal at pinagalang Panglista o Listrada Almeda, mahal na Panginoon, sus patawarin kami. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Kung maglangis sa imbalang salita, O Diyos, magpaunawa sa mga sumusubaybay. At bigyan ng karunungan sa iyong mga aral, sa ganaking wala pa akong magagawa, sa lakong nagtiwala, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasal at timoy ng mahadlang anumang gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Puri po ating dakilang Diyos, mga lumal, at minsan pa po ang pinakamataas na papuri ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang, ating Diyos na buhay. Puri nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At minamahal, double honor po sa ating beloved parents in the Lord, as we always share the blessed teachings, preachings of daily beloved normal evangelist with Estrada Almeda, our beloved normal assistant pastor Lina C. Almeda. We love and respect, minamahal, always at lahat po ng mga beloved Almeda children at sa kanilang mga respective families. Bati po tayo, minamahal, paabot ating pagmamahal at paggalang. Puri ating mahal na Panginoon, minamahal sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga beloved brethren, beloved new tuners po, minamahal, at mga beloved co-workers, maganda gabi po sa inyong lahat. Hindi natin dakilang Diyos, minamahal, at tunay po minamahal na napakinggan po lang po natin yung napakagandang patutuan ng ating mahal na kapatid, beloved Brother Romulo Leander, mga minamahal, tunay po na makikita mo yung buhay niya naging makabuluhan, naging karoon naging makahulugan, nagkaroon ng kabuluhan. Makikita mo naman na pinagpala po ang ating mahal na kapatid. Isang dating drug addict na sa ganang kanyang sarili, siya mismo nagsasabi na hindi niya kayang baguhin ng kanyang sarili. Subalit napakabait ng ating mahal na Panginoon na isang tulad niya, pinamahal, ay kaya palang baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. No? Makita po natin yung turning point sa kanyang buhay. Sinishare siya ng Ebanghelyo, ayaw niya maniwala. Pinabahagian siya ng salita ng Diyos, ayaw niya maniwala. Mga minamahal, until such time na dumating yung turning point sa kanyang buhay, minamahal, na kung saan tumawag siya sa Diyos. At kanyang damdamin na nabagabag ng gusto dahil sa sitwasyon ng kanyang anak. Mga minamahal, nagkaroon ng tubig sa ulo, meningitis, mga minamahal ko. Nakita niya po, tinalagyan na ng tubo sa ulo. Mga minamahal, at nabulag yung bata, at yung kamay, hindi na maikilos, yung paa, hindi na po makalakad, mga minamahal. Pero nung tanggapin niya ating mahal na Panginoon, hindi niya po pinagkait ang kanyang buhay, dahil pagdilat ng mata niya, tamang-tama na nakita niya yung Bible na may logo ng Jesus Miracle Crusade International. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung ikaw'y buhay ng Diyos, iligtas mo po ako, patawarin mo po ako, at dalhin mo ako sa buong katotohanan at paglilingkuran kita.
So narinig niyo po mga minamahal, isang dating drug addict, mga minamahal ko, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ating pong bibigyan pansin, mga minamahal, na marapat lang bigyan natin ng pansin ito, iba't napakainam minamahal na kung darating yung Kapaskuhan at magtatapos ang taon, tulad sa mga panahon na ito, sasalubong tayo sa bagong taon, mga minamahal, ibigay ng ating mga, di ba makahulugan yung buhay natin na tuwing sasapit yung Pasko, makikita mo na ikaw ay niligtas ng ating mahal na Panginoon. Binago ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nang magpakita po yung mga anghel sa mga shepherd, sa mga pastol, nagbabantay ng mga tupa, magbalantay sa mga karnero, may malakita ng daghan kaayong mga manlulud na marami pong anghel, a lot of angels, host of angels, heavenly angels, singing praises to our God. Nakita po nila yun. They've sung those scenario, my beloved brethren. But and the Bible says that at that moment, no, the angels sing these songs. They're saying that goodwill towards men, no, peace on earth, kapayapaan sa lupa at sa mga kinalulugdan ng Diyos. Sa Biblia, minamahal sa Lucas 2, from the book of St. Luke, chapter 2, verse 14, minamahal 2:14 ng Lucas, sabi po rito, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Sa Tagalog, mga minamahal, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. So, makikita niyo po rito, minamahal, mababasa po natin na yung kapayapaan pala na inihanda ng ating mahal na Panginoon ay para sa mga kinalulugdan ng Diyos. Sino po yung kinalulugdan ng Diyos, mga minamahal? Yung mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yung mga hinagahanap sa mahal na Panginoon. Yung mga nais maglingkod sa Diyos ng tunay na paglilingkod, mga minamahal. Makita niyo po na tayo po ng mga naniniwala sa mahal na Panginoon ay mas lalong titibay ang ating pananampalataya kung makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Hindi lang puro salita. Sapagkat kung puro salita lang po yung ating maririnig, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Paano pa tayo sasampalataya sa makapangyarihang Diyos? Na wag sinabi po nating makapangyarihang Diyos, ibig sabihin may taglay na kapangyarihan at gagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa ating mga buhay. Alam niyo po yung pagbabago ng buhay na madalas niyo pong naririnig sa mga patutuo, dating drug addict, dating pusher, dating sugarol, dating babaero, dating lasinggero, dating mga magnanakaw, dating NPA, dating masamang pagkatao, mahilig magmura, binago ng ating mahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ay isa sa masasabi kong dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat walang tao na kayang baguhin ang kanyang buhay. Wala po. Wala, mga minamahal. Kung minsan ang tao mapagpalalo lang ba, no? Pride, mayabang, arrogante, mga minamahal na sinasabi na kayang baguhin ang kanilang buhay, minamahal. Pero kasinungalingan po yan, mga minamahal. Sapagkat paano magbabago ang tao sa kabutihan o sa katwiran kung siya po ay walang espiritu ng Diyos, walang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat kapag wala kang espiritu ni Kristo, mga minamahal ko, tiyak po, mga minamahal, na ang pumapatnubay sa iyo ay ang masamang espiritu. Opo, bakit po? Dahil sa kasalanan. Mula nang magkasala si Eva at si Adan, mula nang kinain po nila yung ipinagbabawal na puno ng karunungan ng kasamaan, no? The knowledge of good and evil, yung puno ng karunungan ng kabutihan at kasamaan, nung kumain po si Eva at si Adan, nung pagkain na yon, mga minamahal, buksan ang isip nila sa kasalanan. And from that moment, mula sa panahon na yon, lahat na po ng ipinanganak, mga minamahal, ay naging ganun, nagkaroon ng ganung kaisipan, mulat sa paggawa ng kasalanan. Dahil namulat nga po, the knowledge of good and evil. They know things that are good, they know things that are evil, but because of the evil spirit, no? Because of sin, because of disobedience, no?
Sin is disobedience against God. Yung kasalanan po ay pagsuway sa kalooban ng Diyos. So nung magkasala ang tao na disobey niya ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, doon po pumasok yung masamang espiritu, doon po pumasok yung masamang udyok, masamang espiritu sa tao. Kaya po mga minamahal, kahit alam ng taong mabuti, hindi niya po ito magawa. Ang gagawin niya po ay masama. Kaya nga po, napakalaga po nito mga minamahal, dahil mismo siya nagsasabi, nagpatuto ating mahal na kapatid, hindi lang po siya, kaya ko po ito binibigyan ng diin, sabagat hindi lang po siya nakaranas, ito kaming lahat. Mula na kami nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa banal na ministeryong ito, nagkaroon po kami ng kakaibang damdamin sa aming puso. Nagkaroon po ng kagalakan na sumamba, kagalakan na magbasa ng Biblia, kagalakan na magpuri sa mahal na Panginoon, kagalakan na manalangin. Patulad ba sa binigyan ka ng ibang pahina, ibang page, no, ng buhay mo? Nung makilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, iba talaga mararamdaman mo, minamahal, hindi mo dati nararamdaman. Yung mga bagay na espiritual, yung kahit lang po yung pagsasabi ng praise the Lord, hallelujah, hindi po natin yan ginagawa noon nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon. Pero nung nasa mahal na Panginoon na po kami mga minamahal, napakasarap na banggitin, purihin ang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah to the highest. No? Yung pagpupuri sa Diyos. Naging masaya para sa iyo, may kagalakan, no? Yung salita ng mahal na Panginoon. So, makikita mo mga minamahal na talagang dumating sa iyo yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. At ito po'y pangako ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa araw ng siya'y panganak, pangako niya po ang kapayapaan sa kanyang mga kinalulugdan. Ang sabi ng Biblia, minamahal, yung biyaya ng mahal na Panginoon, ito po'y pinag-uusapan natin ngayon. This is God's grace, no? The unmerited love and favor of God toward us. The unmerited, hindi tayo karapat-dapat. Love, pag-ibig, favor, kalugdan ka ng Diyos, no? Love and favor of God toward us. Mga minamahal, hindi daw po ito sasagana, makinig po kayo, yung biyayang ito, yung kabutihan ito ng mahal na Panginoon, hindi daw po ito sasagana kung tayo patuloy na magkakasala. Sa Romans chapter 6 verse 1 and 2, buksan po natin ating mga Biblia sa Roma 6, 1 hanggang 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? No, sa Tagalog po. Ano nga ang sa ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So, yung palang nakasumpong ng biyaya, grace, sa mahal na Panginoon, ay patay na po sa kasalanan. Ito po yung sinasabi, nag-iba na yung takbo ng buhay mo nang makilala mo si Kristo. Nag-iba na po yung pananaw mo. Sabi niya po, minamahal, yung mga dilim niyang pananaw. Patutuo nating mahal na kapatid kanina na wala. Nagbago. Yung madilim niyang pananaw, binigyan ng pananaw na may pag-asa. Mga bagong pananaw. Pananaw na may pag-asa. Tingnan niyo po, mga minamahal, no? Naubos na yung mga kasama niya sa kanilang grupo ng mga drugs. Drug pusher, drug lord. Naubos na. Ang ating mahal na kapatid, iningatan ng ating dakilang Diyos. Kaya, hindi daw po sasagana yung grasya, yung biyaya ng Diyos kung patuloy tayong magkakasala. Paano po natin sasabihin na nasa atin ang biyaya ng mahal na Panginoon kung tayo patuloy na nagkakasala? Paano po natin sasabihin na tayo mga anak ng Diyos kung nabubuhay pa tayo sa kasalanan? Ano sabi ng Biblia, yung mga nasa biyaya, nasa grasya ng mahal na Panginoon, nasa biyaya ng Diyos, hindi na po nabubuhay sa kasalanan. Wala na po dyan yung kagalakan natin, no? Ang sabi ng Proverbs 28 verse 13, Proverbs 28:13, ang sabi po rito, he that covereth his sin shall not prosper. He that covereth his sin shall not prosper,
And whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sa Tagalog, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang, tinatago yung kasalanan, ay hindi giginhawa. May mga ginagawang kasalanan na tinatago lang. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ngunit yung pong nagsisisi at handang iwanan, mga minamahal, yung mga bagay na yon ay nagtatamo ng kaawaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, malaking bagay po, mga minamahal, at patunay na ikay nasa Diyos kung hindi ka alipin na ng kasalanan. Ito po yung sinasabi po natin, minamahal, na biyaya. Kaya nga po sinabing biyaya dahil dumating sa iyo ang habag ng mahal na Panginoon. Dumating sa iyo, mga minamahal, panibagong chapter ng iyong buhay. Natakot ka na magkasala, wala na doon yung kagalakan mo sa paggawa ng kasalanan. Kaya napakalaga po sa ating panahon na nakikita po natin ito sa inyo po ng mga taga-subaybay, sa mga bago lang po na sumubaybay sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dito po pinag-uusapan yung pagbabago ng buhay. Dito pinag-uusapan po yung kagalingan ng karamdaman na ang Diyos ang nagpapagaling. Dito pinag-uusapan yung mga pag-iingat, yung himala, mga minamahal ko, dahil minamahal sa Diyos ay walang imposible, mga katugunan sa mga panalangin, mga minamahal. Kung pag-uusapan natin yung masamang ugali ng mga tao, anong bago doon, mga minamahal? Kung pag-uusapan natin na yung mga gumagaling sa karamdaman sa magitan ng doktor, karunungan ng tao, anong bago doon, mga minamahal? Kung pag-uusapan natin yung mga panalangin na walang katugunan, anong bago doon? Andun ba ang kapangyarihan ng Diyos? Wala. Kaya nga po ang ating pinag-uusapan, yung mga kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon. Dahil dito natin makikita yung biyaya ng Diyos. At dito natin makikita yung katapatan ng ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag. Siya na nagtatago ng pagsalangsang ay hindi uunlad. Subalit siya na nagkukumpisal, yung kanyang sinasabi at iniiwan, handang iwanan ng kasalanan, ay nagtatamo ng kaawaan. Sabi ng banal na kasulatan, mahalaga na tayo po'y tumiwala sa Panginoon nating Diyos. At napakahalaga po na merong propeta ng mahal na Panginoon. Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko, may propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, ang ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeida ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Pero yung kanyang itinuro, yung kanyang mga panalangin, tinutugon ng Diyos. Sinong pastor, mga minamahal? Ang kilala niyo po, nananalangin, mga minamahal, sa isang taong 4 na oras ng patay. And only to know na itong tao na to, na 4 ng oras ng patay, ay nasa impyerno na pala. No? Dinala ng isang nanay, mama, yung larawan ng kanyang anak na backslider, ibig sabihin ng backslider, hindi na po patuloy na naglingkod sa Diyos. Kumbaga, nabautismohan, pero hindi nagpatuloy. Tumalikod na sa mahal na Panginoon. Nagpasasa na sa bisyo, alak, sigarilyo, droga, mga minamahal. Na aksidente ngayon tong anak niya. Na sa mga oras na yun, siguro nag-iedad ng mga 20 anyos, mga minamahal. So, dinala niya po yung picture na 4 na oras ng patay. No? Nung parating po sa ating mahal na pastor yung larawan nung binata na yan at naipanalangin, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Binuhay uli ng ating dakilang Diyos yung binatilyo na yan na 4 na oras ng patay, mga minamahal. 4 na oras ng patay, binuhay ng mahal na Panginoon. And could you imagine, mga minamahal, na comatose pa po, no? Comatose pa. Nung buhay ng mahal na Panginoon yung binata na yan, nag-comatose. Kung di po ako nagkakamali, within 2 months, sa loob ng 2 buwan, na-comatose, mga minamahal, yung binata na yan. And after 2 months, mga minamahal, nagising at mga minamahal, unti-unti, hindi agad-agad, unting bumalik yung kanyang memory, na yung kanyang alaala, bumalik, mga minamahal, at kinuwento niya po yung pangyayari nung nandun siya sa impyerno. Just imagine, nasa impyerno na daw po siya, no? Nung ipanalangin siya ng ating mahal na pastor, nakita niya po na hinango siya ng mahal na Panginoon doon at nakita niya yung malaking kamay ng ating mahal na Panginoon sapagkat nakakausap po yung kapatid natin. Napakalaki daw po ng kamay ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Brad, gaano kalaki?
Sabi niya po, pwede kang humiga, kuya. Pwede kang humiga doon sa kamay ng mahal na Panginoon. Nung mahipo niya po yung daliri, dahil malaki nga po, bumalik daw po yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At sa loob ng 2 buwan, sabi niya mga mahal, sa kanyang patutuo, nagpapaikot-ikot lang doon sa ospital. Nakikita niyo po yung mga ginagawa ng mga doktor, nag-oopera. So mga minamahal, siya mismo nagpatutuo gaano kahirap sa impyerno. Pero hinango siya ng Diyos sa lugar na iyon dahil sa panalangin ng tao ng Diyos. At ang panalangin ng mga lingkod ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay sabi ng Biblia, nilalagay sa gintong lalagyan doon sa langit, golden vial, upang tugunin na ating mahal na Panginoon. Kaya po naniniwala po tayo ng mga panalangin ng tao ng Diyos, mga minamahal, ay patuloy na tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yan po ay nilalagay ng Diyos sa gintong lalagyan doon sa langit, mga minamahal, para tugunin. Kaya nga po kung nais po natin makatiyak sa ating kaligtasan, mas mainam, mga minamahal, na yung ating pinaniniwalaan na lingkod ng Diyos ay propeta. Mga minamahal, propeta ng Diyos. Nakita natin yung pagkilos ng kapangyarihan sa kanyang pangangaral, sa kanyang buhay. At sigurado po ako na mga itinuro ng propetang ito, mga minamahal, ay galing sa Diyos. At tayo'y pagpapalain. Ano sabi ng Biblia sa 2 Kronika, Kapitulo 20, versikulo 20, mga minamahal? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Kronika, Kapitulo 20, versikulo 20. And they arose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Sa Tagalog po, minamahal, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa Tekoa. At habang sila nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo, O Huda, at inyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kaniyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba, nakita niyo po ng kamangha-mga gawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Isa na po yung ating kapatid na nagpatotoo kanina. Grabing pagbabago, mga minamahal. Ngayon siya mismo nagpapatotoo. Ang buhay niya ay nagkaroon ng pagbabago, mga minamahal. Panibagong bukas, panibagong landas, panibagong pag-asa na makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus. Anong ibig sabihin ito, mga minamahal? Bakit natin ito binibigyan ng diin? Dahil hindi ito gawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos. At anong ibig sabihin ng mga himalang ito, mga minamahal, nasa impyerno na kinuha ng mahal na Panginoon? No? Dahil ang man of God, ang pastor sa banal na ministeryo ito ay propeta ng Diyos. Kaya kung ikay sasampalataya sa mahal na Panginoon o natigit sa lahat, yung mahal na Panginoon sa Kristo, at ikay sasampalataya sa kanyang propeta, pag ikay manampalataya sa Diyos, ikay matatatag. Pag ikay manampalataya, maniwala ka sa nilangisan ng mahal na Panginoon, ikaw ay uunlad, mga giginhawa, magiging maayos ang iyong buhay. Di po ba? Yun ang nangyari, naging maayos ang mga buhay ng mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Kasama na po kami doon, mga minamahal. Ano sabi ng Biblia, minamahal? Bakit mahalaga po ito? Dahil yung mga bagay ng Diyos, Amos Kapitulo 3, versikulo 7, yung mga bagay na lihim, kumbaga Diyos lang po ang nakakaalam, ay kanya daw po itong sinasabi sa kanyang mga propeta. Amos chapter 3, verse 7, Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag. Kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So ang ating mahal na pastor, beloved Normal Evangelist Will Estrada Almeida ay propeta ng Diyos. At yung mga tinuro niya, minamahal, sa banal na ministeryo po ito ay galing sa Diyos. Kaya nga po terrible ang paglakip ng himala, kapangyarihan,
ang mga kamangha-mangha gawa ng Diyos. Pagbabago ng buhay, isa na po yan. No? Mga dating mga hard killer, meron pa nga pong mga na-save na gusto pang patayin ang ating mahal ebangelista, hindi sila nagtagumpay. No? Kagaya po ng isang kapatiran natin, mga minamahal, nandun po sa Quezon City Circle, altar call ng time na yon, lumapit siya sa harap, may dala po siyang baril. No? Walang nakakapkap ng baril niya. Gusto niyang patayin ang ating mahal ebangelista, mga minamahal, subalit pagtingin niya po sa pulpito, mga minamahal, habang nakatayo ang ating mahal na pastor, nakita niya po dalawang malaking anghel. Ang lalaking tao, minamahal, yung kanilang buhok daw po ay parang ginto. Nakatayo, isa sa kaliwa, isa sa kanan, mga minamahal. Napakalaki at siya po'y nanlamig. Hindi makakilos, mga minamahal, hindi niya mabunot yung kanyang baril. At maya-maya, siya po'y lumuha. Isang dating MNLF at tangkang patayin ng ating mahal na pastor. Subalit nakita niya ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Buhay niya nagbago. Karamdaman niya gumaling. Yung kanyang mahal na ina, mga minamahal, hindi makalakad, pinagaling, pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Maraming himala sa kanyang buhay. Noon, gusto niyang patayin nating mahal na pastor, hindi niya mapatay-patay. Pero mga minamahal, sumuko siya sa mahal na Panginoon. At tinanggap niya, ating mahal na pastor ay totoong man of God, propeta ng Diyos, ang kanyang buhay ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Di ba napakagandang ipagdiwang ang Pasko, matatapos ang taon, pasalamatan ng Diyos, na may Diyos kang totoong tagapagligtas. Na hindi ka naligtas dahil lang sa salita, kundi naligtas ka dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, kaya sa gabing ito, kayo idadako sa pananalangin, tagapin niyo po ating mahal na Panginoon, na sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng buhay. Iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya, must have faith in God. Minamahal, for without faith, it is impossible to please God. Then you must have what we call the genuine repentance, or godly repentance, highest and sustained determination to turn away from sin and turn unto God. Babalik ka sa Diyos. Kailangan maglingkod ka sa Diyos. Hindi pwedeng tatalikod ka lang sa kasalanan at hindi ka maglilingkod sa Diyos. Hindi mo yan kaya, minamahal. Pero kapag ikaw maglingkod sa Diyos, tutulungan ka ng mahal na Panginoon na lubos na tumalikod sa kasalanan, mga minamahal. Praise the Lord. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nandito po ang pangako ng Diyos. Kapag ikay mabautismohan sa kanyang pangalan, mapapatawad ang iyong kasalanan, mga minamahal. At Diyos lang po ang makagagawa nito. At ang pang-apat, ang kapangyarihan ng Diyos mananahan sa iyo. Na kung saan ito rin po ang bunga ng banal na Espiritu. You shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sasayo. So ikay magiging bagong nilalang, new creature in Christ dahil kay Kristo. Puri nating mahal na Panginoon, minamahal, maring taas mo natin mga kamay, ipigit mo natin na ating mga mata at sumunod po kayo sa panalangin na aking sasabihin, tao sa puso. Huwag ba tayo magbibiro, mga minamahal, nakikita po ng mahal na Panginoon, nababasa ng Diyos ang ating puso at isipan. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, salamat sa mga salita mo na ipinangaral. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong ebanghelyo. Mahal na Panginoon, isa po akong makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Wala na akong magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, maawa at mahabag ka sa akin. Patawarin mo pa ko at linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo pa kong tunay na anak mo sa isip, sa salita, at buong katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen at amen. Praise the Lord. Manalangin po kami sa inyo, minamahal. O budikilan mo pagpalang Diyos sa lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kalong pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na mga anak mo sa isip, salita at buong katotohanan. Baguhin sila, mahal na Panginoon. Pagalingin ang karamdaman nila. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, pagpalain sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito pang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa lahat po nating minamahal, mga kapatiran, maging mga tagapakinig, may mga karamdaman minamahal, maaari pong
Hayong manalangin sa ating mga pangangailangan sa mahal na Panginoon. Sama-sama po tayong dumalangin at pong idalangin ang mga karamdaman, mga problema na meron po tayo. Opo, dakilan mo pagpala namin, Diyos, mahal na Panginoon, sa po ng panalangin, mahal Evangelista. Humingi po kami ng habag, pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Inilalapit po namin, O Diyos, sa mga karamdaman, bawat mga kapatiran, bawat mga taga-subaybay. Mahal na Panginoon, ikaw po magbigay ng kagalingan. Bawat mga suliranin, O Diyos, hallelujah, aming makasama sa mga panalangin ito, ikaw magbigay ng kalutasan. Ikaw magbigay katugunan, mahal na Panginoon, sa bawat mga panalangin, O Diyos, yung mga anak, sa pangunang panalangin ng mga magulang namin sa iyo, mahal na Panginoon. Umaasa kami sa iyo lamang, nagtitiwala sa iyo lamang na ikaw magliligtas, mahal na Panginoon, sa mga tatawagin mo pa. Pagpalain mo po ang lahat ng mga taga-subaybay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Inamalipatan po natin sa kamay sa ating ulo kung mayroon tayong mga karamdaman at isa kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, isa kamay sa ulo, isa kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo po may mga kahinaan, may mga bisyo, may alinlangan, itaas ang dalawang kamay at isipin po natin ang panalangin ng taong matuwid, kapakipakinabang, patuloy pong tutugon ng Diyos sa panalangin ng kanyang mga lingkod, mga minamahal. Tayo manalangin, mga minamahal, o po dakilat mo pagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, at po pagpala mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasaway lahat demonyo ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, katarak, demonyo ng arthritis, mga depression, mga stress, lumayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating mahal na Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Diyos. At nawa hindi lang po kayo susubaybay sa ating banal na gawain on air or through webcast. Mahal, kundi kayo po makasama namin sa ating mga banal na gawain. Upang kayo din po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Mga minam, kayo din po makapagsabi gano'ng katotoo ang ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang patnubay, sa kanyang binibigay sa atin ng buong isang taon, sa panibagong taon, minamahal, na ating pong pagkakaloob na ating mahal na Panginoon sa kanyang patnubay. Mga minamahal, kung paano niya tayo pinatubayan ng magdaang taon, na ganoon din po itong taon na ito, mga minamahal. Purihin nating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po. I love you so much, but our dearest Jesus loves you more. God bless us all. If the ship
have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed. Remember on the cross, He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He is that someone that you need. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything